We have a very exciting interview for the scorecard tonight because I will be speaking with one of the top rookies for NCAA Season 100, open spiker ng Perpetual Lady Altas. Kasama natin ngayon si Gemaline Menor. Gem, maraming salamat sa oras. Tigasan ka ba at paano ka nahilig sa volleyball? Taga Bani Pangasinan po ako, and then nahiligan ko po nag-volleyball nung elementary po ako. Tapos sabi po ng lola ko, i-push ko na daw po. Ayan po, pinush ko po. Tapos nung nag-grade 6 na po ako, doon na po tuloy-tuloy na po yung paglalaro ko ng volleyball po. Hanggang sa nakamit ko po yung sa palarong pambansa. Tapos ayun po, nung nag-high school na po ako, may mga ibang mga school na din pong nag-recruit sa akin. Ayun, kaya tinuloy-tuloy ko na po yung opportunity. Okay. Yung lola mo may very cute na nickname pala sa'yo. Ano ba yung kwento doon? Ano ba yung tawag sa'yo ng lola mo? Wachi po. Okay, saan ang galing yung Wachi? Sabi po nung sa pinaupo daw po na parang Golden Buddha, ganun daw. Kasi sobrang taba ko daw po ng bata ko. Okay. Tapos ayun po, binigay po na nickname sa akin, Wachi. Pero sa TV Gem na lang. Opo. Kasi parang masyado atang cute yung Wachi eh. Sino ba yung mga nag-recruit sa'yo after mo magpalarong pambansa? Na-recruit po agad ako ng National University po. Wow. And then, ayun po, nagpunta po ako nun sa National University. Tapos doon na po ako nag-stay nun. And parang na-homesick po ako. Paano mo na-overcome yung pagiging homesick at bumalik ka sa volleyball? Parang pinagalitan po kasi ako ng lola ko nun, tas mga parents ko po na sayang daw po yung opportunity kasi parang ang dami daw pong bata na parang nasa position ko po, tas sinasayang ko lang po. Syempre, diba, yung opportunity daw once in a lifetime lang daw po. Kaya sabi ng parents ko, i-push ko daw po, ganun. Tas ayun po, parang napag-isip-isip ko din po na sayang din po talaga. So parang nagsipag ulit po ako ng training nun, and then hanggang sa parang may tryout po dito sa Las Piñas. Tapos pumunta po ako. Ayun po, nakuha naman po. So Gem, parang lumalabas, second chance mo to sa volleyball. Okay. So perps lang ba yung nag-tryout ka nung second chance mo? Or may ibang school ka rin na pinuntahan? May ibang school po na kumukuha sa akin, like Adamson din. Okay. Bakit ka nag-end up sa Perpetual? Bakit mo pinili na mag-Perpetual? Pinili ko po yung dito po sa Perpetual kasi parang dito din po ako lumakas, tas parang utang na loob din po sa mga coaches ko, ganun. Okay. Syempre po parang napabango ko po yung pangalan ko last season kasi sa juniors po, nag-finals MVP po ako. So parang sabi ko kay mama na parang mag-stay po muna ako dito sa Perps kasi parang utang na loob ko po. Tsaka ayoko po iwan ng Perps, ganun. Okay. Kwentuhan mo naman kami about yung championship nyo sa girls division. Ikaw ang nag-finals MVP. Kamusta naman yung experience na yon? Sobrang saya po na parang nakakatakot, ganun po. Kasi syempre po parang, alam mo yun, parang parang nahihirapan din po ako ganun mag-adjust. Syempre po parang kaka-transfer ko lang din po dito last season. Tapos parang nahirapan po ako ang tawag ko nito, nahirapan po ako parang sa mga teammates ko po, nahirapan po akong makihalubilo, ganun kasi parang bago-bago, nahihiya pa po ako ganun. Freshman year mo, rookie season mo sa college at maganda ang pinapakita mo. In the first round, nag-average ka ng 11.4 points per match. Yun ba expectation mo na makakapag-produce ka ng ganong puntos sa unang taon mo dito sa NCAA? Actually po, hindi ko po in-expect na ganun po. Kasi po, parang baguhan po, parang nahiya pa po, ganun po. Tapos parang takot pa po, syempre, yung mga kalaro ko po, mga veterana na po yun. Tapos ako parang bagong pasok lang po, ganun, as a rookie. Gem, tanong ko, para sa'yo, ano yung welcome to the NCAA moment mo? May bagay ba na nangyari sa court na, uy, teka, NCAA player na pala ako sa collegiate level? Ano po? Meron naman po, pero parang lang po, nagugulat lang po ako na parang dati po parang nangangarap lang po ako na mapanood sa TV or parang makimit yung mga reward po ngayon dito sa mga NC. Tapos, ayun, parang sobrang saya po kasi parang noon parang nangangarap lang ako. Tapos ngayon nandito na po ako. Tapos, ayun din po kasi sabi ng lola ko, nagalingan mo.
para mapanood po kita sa TV. Kaso parang naiiyak po kasi ako, syempre ngayon parang mapapanood na po ako sa TV, tas wala na po siya, ganun. Ang apelidong menor kasi sa NCAA, kilala yan kasi meron tayong NCAA basketball legend, si OG Menor na naglaro para sa San Beda. Ano yun? Bigatin na player yon from San Beda Red Cubs and San Beda Red Lions, champion player. Ngayon naman, binubuhay mo yung pangalang Menor pero hindi kayo related ni OG, no? Okay. Ano yung feeling na, yun nga, gumagawa ka na ngayon ng sarili mong pangalan dito sa NCAA, sa larangan ng volleyball? Ano po, sobrang saya po kasi hindi ko po talaga expect na makakarating po ako sa ganitong situation ko po, sa ganitong level po. Kasi dati parang, actually po nangangarap lang po talaga ako dati. Tapos ngayon, ayun, parang bumabango na po yung pangalan ko, ganun po. Sobrang saya ko po, ganun. Meron ka bang favorite player sa NCAA na naglalaro ngayon o naglaro dati o kaya sa PVL? Sino ba mga favorite players mo? Mga teammates ko lang. Sila Ate Shai po, sila Ate Fifi, sila Ate Marian, yan po. Okay, si Fifi, bagong starting setter nyo. Paano ka tinutulungan ni Fifi? Siyempre, kailangan maganda yung connection yung Opo. dalawa. Parang minsan po nag-uusap po kami na ano po, kailangan ayusin, ganito. Tapos minomotivate niya lang po ako na, Jem, adjustan na lang muna yung set. Kasi syempre, parehas po kaming baguhan, ganun po. Parang adjust lang po, ganun po. Tapos tiwala lang. Lagi niya pong sinasabi sa akin na magtiwala lang po ako sa sarili ko. Jem, champion player ka, finals MVP. Ngayon, pinag-uusapan na malaki ang chance ng Perpetual Lady Altas na mag-champion sa NCAA. Ganun din ba ang feeling mo na as a rookie, with this lineup, kaya niyo mag-champion ngayong Yes NCAA po. Season 100? Kaya po talaga. Bakit? Kasi po, ano po, uhaw po kasi kami sa panalo. Then, every time po talaga, pinaghihirapan po talaga namin. And then, ayun po, kung ano po yung pinapagawa ng mga coaches po namin, yun po. Ginagawa po namin, tapos pinagtatrabahuan po. Basta po, ihaw po talaga kami sa panalo ngayon. Okay, alam kong love mo ang volleyball, pati family mo, all-out support sa'yo para sa volleyball. Pero kung hindi volleyball, ano yung pangarap ni Jem Menor sa buhay? Saan mo nakikita yung sarili mo kung hindi ka volleyball player? Sa badminton po, kasi Sports pa rin. Opo, sports pa rin po talaga. Okay, alam kong mahaba pa ang career mo dito sa NCAA at sa Perpetual. Rookie ka pa lang. Pero bago matapos ang time mo dito sa Perpetual, ano yung mga goals na gusto mong makamit Ano po? bago ka mag-graduate? Bago po ako mag-graduate, gusto ko po talagang manalo ng manalo. Ayun po. Ang pinaka-goal ko po talaga, ano po, manalo. Kasi para masuklian po namin yung parang, yung pagiging scholarship po namin dito, yung student athlete, ganun. Gusto ko po mag-champion and makapagtapos po ng pag-aaral. Yun lang po. Alright, so an exciting story is about to unfold with Perpetual rookie Jemalyn Menor. Jem, maraming salamat sa oras and good luck sa career.